Ika-7 taon ng kasal. Nagpa siya akong magtaksil. Walang katapusang bilang ng mga babaeng gustong makasama ako sa kama. Ano ang batayan ko? Para makasama ang isang may asawa. Batay sa iyong asawa, na nakasama ang aking asawa. Paumanhin, Ginang, Song. Ang painting na ito ay hindi umabot sa pamantayan ng exhibition. 5 minuto na lang ang natitira. Ang pinakamahalagang bahagi ng painting na ito, hindi ito tungkol sa teknika, kundi ito ay tungkol sa galit. Ang nabasag na porselana mula sa silangan, na muling pinagsama gamit ang dugo at laman. Ito ay tungkol sa mga barbarong mananakop, galit na hindi kailanman mauunawaan. Hindi ba ito akma sa inyong tema ng anti-digmaan? Ang grupong ito ng mga Asyano, paulit-ulit na ito ng mga lumang issue, parang bata na umiiyak at humihingi ng candy. May balat na hangin. LOL. Napakababa ng pagtingin ninyo sa amin. Paano ninyo pa rin itinatago ang Jade Sekedo mula sa dinastiyang Han? Ito ang ninakaw na art na iniulat ng Interpol kamakailan. Na ninakaw ng mga artepakto, di ba? Ano ang gusto mong gawin? Mayroon ka pang 30 segundo. Ay ang pagpili na ipakita ang painting na ito. Tumawag pa rin at sumuko. Dalhin ang larawang ito sa B3 na pwesto. Hindi. Kailangan ko ang pangunahing silid tanghalan sa Zone A. Si Xiaoyi, ang mga obra ni Bai Chen ay matagumpay nang naipakita. Ibigay ang recording namin ni Eric sa Interpol. Ang unang Chino na pintor na si Xu Bai Chen ay umakyat sa Saintland Biennale. Sakto, nakabalik ako ng maaga. Bigyan sila ng isang sorpresa. Si Zi Chen. Si Bai Chen. Bakit walang tao? Guru Shu. Sana'y kasing galing ko si Ate Song Yi. Si Xiao Chun. Tanging sa piling mo lamang. Doon ko lamang mararamdaman ang aking kaluluwa. Guru Shu. Sana'y kasing galing ko si Ate Song Yi. Sana. Sa mundo ng sining, nakakapagtagumpay. Makakatulong na ako sa iyo. Nakakapagtagumpay. Nakita siyang walang pakialam para makamit ang layunin. Nakakainis ang kanyang paraan na walang pinipili. Sino ang nakakaalam kung paano naibenta ang mga obra niya? Si Xiao Chun. Tanging sa piling mo lamang. Doon ko lamang mararamdaman ang aking kaluluwa. Si Xu Bai Chen. 7 taon ng kasal. Para sa iyo. Isa lamang itong transaksyon. Mga babae sa relasyon ay hindi namamalayan na naliligaw ng landas. Ngunit lahat ng pagtataksil. Sa katunayan, may mga palatandaan na. Bai Chen. Pumayag si Ginoong Jiang na tulungan kang mag-curate. Bai Chen. Si Ginoong Jiang ay isang kilalang curator sa industriya. Nahirapan akong makipag-usap para dito. Maaari bang maglaan ka ng oras? Ikaw na ang bahala. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Yung mga bagay na nagtatangkang makilala. Ang dami mong ginagawa. Siguro hindi mo na rin alam kung anong araw ito. Paano ko naman makakalimutan ang iyong kaarawan? Sabi mo, ang iyong ina ay mahusay sa pagguhit ng phoenix. Ito ay espesyal na inutos ko sa Nonshan Embroidery Studio. Para gawin ang gown na ito. Ang iyong ina sa langit. Siguradong magiging masaya siya. Ang gown na ito. Ang tao sa painting na ito. Hindi ako iyon. Salamat sa regalo ni Guroshu. Siya ay dating estudyante ni Guroshu. 26 na taong gulang. 6 na buwan na ang nakalipas. Kakabalik lang mula sa pag-aaral sa University of France. Ang asawa ay pangulo ng Huashi Group, Huayajing. Ang may akda ng pirasong ito ay hindi tiyak. Ayon sa pagsusuri, ito ay mula sa ika-19 na siglo. Ang panimulang presyo ay 100,000 yuan.
Wala pang mayakda. Kanino kaya ito ibebenta? Sa isang tanga. Baka ito ay isang peking obra. Isang pares ng mga nagmamahalan na may lihim. Naghalikan sila bilang pamamaalam habang papalapit ang hitang gabi. Makikita ito. Ang may akda ay may malalim na damdamin para sa painting na ito. Paano mo nalaman na sila ay may lihim na relasyon? At hindi mag-asawa. Dahil ang mag-asawa ay naghalikan. Hindi sila magtatago sa likod ng kurtina. Alam mo ang tungkol sa mga pintura. Kamakailan lang ay nagkaroon ako ng ilang karanasan. Ngayon ang bid ay umabot na sa 200,000. Mayroon bang mas mataas na bid? Magkano sa tingin mo ang halaga ng painting na ito? Depende iyon. Kung ang binibili mo ay ang painting, o ang kwento sa likod ng painting. 200,000, isang beses. 200,000, dalawang beses. 200,000, 500,000. Ang ginoo na ito ay nagbid ng 500,000. Mayroon bang mas mataas na bid? 1,000,000. Talagang may matalas na paningin si Ginoong Hua. Ang painting na ito ay gawa ng tanyag na artist mula sa kanlurang bansa na si Pharaoh, na ipinadala ng hindi nagpapakilala sa kanyang kalaguyo. Napakahalaga. 2,000,000. Ang dalagang ito. Ngayon, walang ibang nagbid sa iyo. 3,000,000. Ang dalagang ito ay nagbid ng 3,000,000. Mayroon bang mas mataas na bid? 10,000,000. 10,000,000. Si Ginoong Hua ay nagbid ng 10,000,000. Kasalanan ko na walang kakayahan. Binabati kita, Ginoong Hua. Hindi ka naman dito para bumili ng pintura. Totoo. Bagamat ang pinturang ito ay gawa ni Pharaoh. Ngunit hindi ito naingatan ng maayos. May ilang depekto. Sa katunayan, hindi ito nagkakahalaga ng ganitong presyo. Pero mabuti na lang. Nakilala ni Ginoong Hua ako. Masaya akong tulungan si Ginoong Hua. Ituwid ang iyong pagkakamali. Song Yi. Song Yi. Ang ilang depekto ay hindi naman halata. Kapag ito ay itinuro ng iba, ito ay magiging tinik sa iyong puso. Hi, Ginoong Hua. Nandito ako para tulungan kang ayusin ang pintura. Hindi ko matandaan na may usapan tayo. Paano? Kilala ni Ginang. Song ang aking asawa. Napansin ko lang na ang hakaw sa litrato ay medyo pamilyar. Lahat ng pagtataksil. Sa katunayan, may mga palatandaan na noon pa. Talaga. Ito ay isang customized na modelo. Marahil nagkamali ako ng tingin. Naayos na. Halika, tingnan mo. Huwag mong hawakan. Ang amoy mo ay napaka-espesyal. Ay dagta ng pino. Mas mabuti pang huwag na sanang magaksaya ng oras si Ginang. Song, pagdating sa pagpapanggap na inosente para makuha ang puso, hindi ka katapat ng aking asawa. Palaging binabanggit ni Jihua ang kanyang asawa. Hindi ko alam kung siya rin ay katulad mo. Hindi nagbabago ang kanyang damdamin. Kaya't bakit ka nandito nang walang paanyaya?
Ano naman ang magiging reaksyon ng iyong asawa? Ginang, Shu. Mukhang alam mo na ang tungkol sa kanila. Jihua, ang ulat ng negosyo para sa buwang ito. Bakit napakarami nitong mga nakaraang araw? Pagtataya ng sining. Siya ang nagudyok. Ayon sa sabi-sabi, siya ay malapit sa isang pintor na may apelyidong Shu. Naiintindihan ko na. Pinapabayaan ni Jihua ang kanyang asawa na magtaksil. Kaya't siya ay masaya na magsuot ng green hat. Hindi mo ba gustong ibalik ang ginawa nila sa atin? Ibalik. Ginang, Song, mukhang masyado kang mayabang. Abala ako. Wala akong interes na makisali sa iyong laro ng paghihiganti. Ang pinakamahusay na paraan upang malutas ang mga depekto. Hindi ito pagkukumpuni. Kundi ay gawing alikabok ito. Ang bagong naayos na pintura. Kung gusto mong tulungan kita, kailangan mong ilabas ang tunay na pondo. Hua Yujing, gagawin kong handa kang maging aking sandata. Mga kilalang pamilya at maharlika ba? Totoo, para sa mga pamilya tulad ng Hua, ang katapatan ay hindi isang kinakailangan sa kasal. Kung gusto mong tulungan kita, kailangan mong ilabas ang tunay na pondo. Ate Songyi, may nangyari. Anong nangyari? Isang pintura na naibenta namin noong nakaraang buwan, ay inakusahan na isang peking likha. Hindi tinanggap ng mamimili ang pag-aayos. Kailangan siyang kasuhan ng pandaraya. Imposible. Ang pinturang ito ay personal kong sinuri. May posibilidad bang napalitan ito? Wala. Matapos ang auction, ito ay pinangalagaan ng bank vault. Kaagad na naipadala sa ahensya ng pagsusuri. Ito ang ulat ng pagsusuri na ipinadala ng mamimili. Totoong ito ay peking likha. Ginamit ang yellow ochre para sa pag-edad. Ang ganitong estilo. Hindi naman. Asawa, tingnan mo. Ang Chen Shan Yiju ni Bozi Chen. Asawa, ang iyong kakayahan sa pagkopya ay umunlad na naman. Paano ito nagagawa? Ang huwang ay ginagamit sa tinta. Paulit-ulit na pag-render. Kaya't maaari itong gawin na parang totoo. Kahit na naitago na ang balita, pero may mga bulong-bulungan pa rin tungkol dito. Ang mga dating mamimili ay humihiling na muling suriin. Ang regalo ng kaarawan na ibinigay mo. Masaya ang lolo. Ikaw ang magiging pinakabatang dekano mula nang itatag ang Gomei. Pinakabatang dekano. Kung totoo ang pandaraya, Ate Songyi, maaari kang humarap sa hindi bababa sa 10 taong pagkakakulong. Si Xiao Chun, ikaw ang regalo ng kapalaran sa akin. Ang pagbabawas mula sa Yunting Hotel. Shu Baichen, ikaw ang nagpilit sa akin. 华先生，来云亭酒店，真正的宠物。 Si Miss Song, isang mayasawang babae, nakipag-ayos sa ibang lalaki na pumunta sa hotel. Anong ibig sabihin nito? Tingnan mo, ang ganda ng kanilang pagkakatugma. Kung ang babaeng iyon ay hindi iyong asawa, kung ang lalaking iyon ay hindi ang aking asawa. Nasabi ko na, wala akong interes sa iyong laro ng paghihiganti.
Ang malaman at ang malinaw na makita ay magkaibang bagay. Kahit na ang langaw ay hindi nakamamatay. Pero nakakainis. Kaya't, ang iyong mga tsansa. Sa harap ni Ginoong Hua, wala talaga akong tsansa. Ang tanging tsansa ko, ay ako mismo. What you doing to me, babe? Really feeling just like you got me twisted like that. Maraming babae ang gustong makasama ako sa kama. Ano ang karapatan ko para matulog sa isang may asawa? You're so sweet to me. Sa iyong asawa lang, na natulog sa aking asawa. Sabihin mo. Ano ang gusto mo? Ang huwasyang na yaman. Talagang naglakas-loob kang magsalita. Tingnan natin, kung mayroon akong ganitong tsansa. Ang mga paraan ni Ginang Song, talagang walang katapusan. Kung hindi pumayag si Ginoong Hua ngayon, tinataya ko, lahat ng mga eksena ngayon, ay lalabas sa front page ng balita bukas. Ano ang dahilan mo para isipin na ito ay makakapagpahamak sa akin? Walang lalaki ang kayang tahimik na tiisin ang pangangalunya ng asawa, lalo na sa katayuan mong katulad mo. Isang posibilidad lamang, may hawak kang ebidensya sa pamilya Joe. Ikaw ay mas nag-aalala kaysa sa sinuman tungkol sa problema sa iyong kasal. Ikaw ang unang naglakas-loob na magpakita ng paraan sa harap ko. 2 beses. Karaniwan, pero epektibo. Sige, ano pang mga paraan mo? Ipakita mo lahat. Subukan mo, pasiglahin ang aking interes. Bukas ng 3:00 sa bodega sa Hilagang Bayan. May mga bagay na gusto mo. Lahat ng ito ay para sa aming mga mamimili. Mga koleksyon na nakaimbak sa vault ng Huaxiang Bank. Xiaoyi, paano mo ito nakuha? Kung walang aberya, ito na. Totoo, lahat ito ay mga pekeng. Ang mga tunay na pintura ay nandito. Totoo, ito ang bag na naiwan ni Xu Baichen. Suriin ng mabuti. Bago kunin ng mamimili ang lahat ng koleksyon. Siguraduhing may balik ang mga tunay na likha. Kailangan pa ng isang piraso. Ito ang piraso na nais nilang kasuhan kami. Ang tuklas ng libong bundok. Ang peking pintura ay nasa kamay ng mamimili. Ang tunay na pintura, tanging si Xu Baichen lamang ang nakakaalam ng kinaroroonan. Ako na ang bahala. Song Yi, ano ang gagawin natin sa mga peking pintura? Kung saan ito nanggaling, ibalik doon. Ginoong Hua, ayon sa iyong utos, naipadala na ang mga pintura, maliban sa iyong pribadong kinuhanan. Ang pirasong, tuklas ng libong bundok, hindi ba't nais mong kasuhan sila? Bakit mo ibinabalik ang ebidensya? Alam mo ba ang bulong ng multo? Ang maingat mong inihandang laro ng chess. Bigla na lang may isang piraso ng chess na kumilos ng mag-isa. Nagkaroon ng pagbabago sa larong ito. Hindi pa malinaw kung kaaway o kaibigan ang kabilang panig. Asawa, bakit hindi mo ako tinawagan nang umuwi ka? Pumunta ako sa studio para hanapin ka. Wala ka.
Kamakailan lang ay tumutulong ako sa mga estudyanteng mag-edit ng kanilang mga papel. Nakatira ako sa dormitoryo. Speaking of students, narinig ko na mayroong kang paboritong estudyante. Kakabalik lang mula sa pag-aaral sa Fine Arts Academy. Ang pangalan niya ay Jo Chun. May alaala ako. Ano ang gusto niya? Sino ang mga kaibigan niya? Paano ko ito malalaman? Ang kanyang lolo ay dati mong guro. Ang dating punong guro ng Fine Arts Academy, si Jo Wenshan. Maghanap ng pagkakataon para makilala siya. Oh, walang problema. Asawa, ang alak na ito. Ito ay itinabi noong taon ng ating kasal. Tikman mo, anong palagay mo? Hindi masama. Hindi ko namamalayan, 7 taon na. Ang alak ay hindi masisira. Hindi ko alam kung magbabago ang puso ng tao. Siyempre, hindi. Bastos, gusto mo pang lokohin ako. Siguradong may ebidensya ka sa iyong cellphone na ikaw ay nagloko. Natanggap na ang painting. Bukas ang kaarawan ng lolo. Isusuot ko ang kipaw na ibinigay mo. Eksaktong kapareho na kipaw. Jing, bukas ibibigay ko sa iyo ang isang pasalubong. Tapos na. Asawa. Ang mga dumating ngayong gabi ay tunay na mga dalubhasa sa sining. Sanay na akong makihalubilo. Magiging hindi ka ba komportable dito? Ginoong Shu, ang tagal na nating hindi nagkita. Ikaw ay Ginang, Song. Kamusta ang negosyo ng art gallery kamakailan? Salamat kay Ginoong Shu. Kumusta? Ikinagagalak kong makilala ka, Ginang. Song. Ginang. Song, ang tagal na nating hindi nagkita. Kailangan ko pang abalahin si Ginang. Song tungkol sa aking mga pintura. Oo. Kailangan naming umasa kay Ginang. Song, pupunta ako doon para batiin ang mga kaibigan. Kapag may oras, dumaan ka sa art gallery, pakiusap. Lahat ng mga tao sa sining ay may isang ugali. Palaging iniisip na sila lamang ang bida. Iniisip na ang iba ay mga hanggal. Bilang isang espesyal na tagasuri, maaari ring magkamali sa kanilang sariling kasal. Asawa. Ito ang Ginoong Shu. Madalas kitang sinasabihan tungkol sa kanya. Noong nag-aaral ako, siya. Talagang inaalagaan niya ako. Ikinagagalak kong makilala ka. Ito ay nakalimutan kong ipakilala. Ang aking asawa, si Song Yi. Si Ate Song Yi pala. Talagang matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Hindi ko akalain na pareho pala tayo ng panlasa. Si Ginang, Jo ay bata at maganda. Lalo na ang lipstick na ito, talagang kapansin-pansin. Talaga. Ate Song, gusto mo bang subukan? Ang bagay sa iyo ay hindi naman siguradong bagay sa akin. Bukod pa rito, wala akong ugali na basta-basta gumagamit ng gamit ng iba. Totoo rin naman, parang sa isang damit lang. May mga tao na kapag sinuot ito ay napaka-berde at buhay na buhay. Pero hindi ito angkop sa iba. Sa kasamaang palad, ang suot ko ay isang natatanging piraso mula sa Nanshan Embroidery Studio. Mayroon itong natatanging marka. Isa lamang ito. Marahil ito ay dahil sa aking propesyon. Kung may dalawang eksaktong bagay, ang isa ay tiyak na peke. Kung may dapat sisihin si Shu Baichen na tamad magbigay ng regalo. Siguro ay tamad din siyang maglaan ng doble. Ginang, Jo, ito ang regalo sa ating pagkikita. Sana magustuhan mo. Si Ginang, Jo ay bata at maganda. Kahit na nakasuot ng peke, maganda pa rin sa paningin. Tagay. Cute, hindi mo ako pinapabayaan. Hindi ka ba palaging matalino sa pagsasalita? Paano, sa sarili mong lugar ay natatalo ka pa? Kuya Vincent.
Song Yi. Paano? Kilala mo siya? Maraming tao ang nakuha mula sa kanyang art gallery. Para kaming magkaaway na nagkakasalubong. Miss Song, matagal na tayong hindi nagkita. Sinasabing palaging matalas ang panlasa ni Miss Song. Kamakailan lang, nakakuha ako ng isang maliit na bagay. Sana'y matulungan ako ni Miss Song na suriin ito. Ang material ay siksik at ang kulay ay asul na berde. Ito ay isang dekalidad na produkto mula sa panahon ng Xuan. Hindi bababa sa 1 milyong halaga. Pakiusap, makinig kayong lahat. Sabi ni Miss Song, ang bote na ito ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Gawang Yiwu. Ang basag na bateng ito, isa lamang itong murang produkto na nakuha ko. Ang ating gold medal na ahente. Kahit ang murang produktong ito ay nagiging sobrang mahal. Ang hindi pagkakaalam sa halaga nito ay labis. Sino ang may lakas ng loob na bumili ng painting mula sa kanya? Asawa, huwag kang magpahiya. Ginoong Wen, maaari mo bang ipakita sa akin? Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Song Yi, anong ginagawa mo? Lahat ay nasira na. Anong nangyari? Kung nasira, dapat kang magbayad. Ikaw ang magbabayad. Alam mo ba ito? Kanina, hindi mo ba sinabi na gawa ito sa Yiwu? Ano naman kung gawa sa Yiwu? Mahilig lang akong gumastos ng malaki para sa mga sirang bagay. Nakita ng lahat. Sinira niya ang aking bote. Kailangan siyang magbigay ng paliwanag sa akin. Oo nga, dapat siyang magbayad. Asawa, mag-sorry ka na agad. Ang nakakahiya naman. Ginoong Wen. Ikaw ang dapat magbigay ng paliwanag, di ba? Ginoong Hua. Ginoong Hua, ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Wen, huwag mag-alala, ang ganitong pinsala ay sakop ng insurance na kinuha mo sa Huasheng. Sapat na saklaw. Ginoong Hua, medyo hindi ka nagbibiro. Noong nakaraang Miyerkules, kakakakuha mo lang ng insurance para dito. Para sa Zuan the White Dragon Patterned Porcelain Vase, nag-insure ka ng 2 milyon. Paano? Bigla mo na lang nakalimutan. Sinabi na ng Ginoong Hua, hindi na ito maaaring pabulaanan. Sino ang bibili ng insurance para sa mga paninda sa kalye? Talagang naghahanap ng gulo itong si Vincent. Ginoong Wen, nagkukunwari ka na totoo. Napaka-generous talaga. Pati ako, gusto nang maging kliyente mo. Si Hua Yujing, isang napakamalamig na tao. Paano siya biglang tumayo para kay Song Yi? Dumating na si Ginoong Zhou. Ang tunay na magandang palabas ay magsisimula na. Salamat sa inyong pagdalo. Dumating kayo para ipagdiwang ang aking kaarawan. Ginoong Zhou, anong sinasabi mo? Ang mundo ng sining sa Beijing ay umaasa sa iyong pamumuno. Narinig ko na kamakailan ay nag-donate ka sa charity auction. Nag-donate ka ng maraming mahalagang bagay. Ang antas na ito ay hindi natin maabot sa buong buhay natin. Narinig ko na sa charity auction ni Ginoong Zhou noong nakaraang linggo. Gumastos ka ng 3 milyon para sa isang peking painting. Paano ka magiging tanga kung hindi mo ito gagawin? Tungkol sa pagpasok ng anak kong lalaki sa Fine Arts Academy, kailangan pa rin naming umasa kay Ginoong Zhou. Wala iyon. Sa edad kong ito, ang kayamanan ay parang dumi. Ang mga anti-gang bagay at sining ko. Sa halip na nakasara sa safe, mas mabuti pang hayaan silang makabuo ng magandang koneksyon. Talaga ba? May opinyon ba ang batang kaibigan na ito? Narinig ko na sa tahanan ng Zhou, bawat 3 hakbang ay may kayamanan. Ngayong araw, nakita ko. Hindi naman ganoon kahalaga. Anong ginagawa mo? Ay, lahat ng ito ay mga karaniwang bagay na walang tunay na halaga. Kung si Ginoong Zhou ay makakapaglabas ng isang bagay ngayon, isang kayamanan na nakatago sa ilalim ng kahon, makikita rin ng lahat ang isang bagay na hindi nila alam. Hindi ba? Oo nga, oo nga. Sige na. Ang mga narito ngayon ay mga kaibigan ko sa larangan ng sining. Mga kaalam sa sining at panitikan. Ang mga bihirang bagay na hinahanap ko ay hindi na dapat itago.
Ano ito? Hindi ba't sinabi na ang painting na iyon ay hindi dapat malaman ng iba? 我也没办法。 Sa wakas, nahuli na. Dapat itong pasalamatan sa aking paboritong estudyante, isang batang henyo, Xu Baichen. Ang painting na ito ay hindi ba't bagong ibinenta sa art gallery ni Miss Song. Naibenta na sa isang misteryosong mamimili sa ibang bansa. Paano ito nandito kay Ginoong Joe? Ang painting na ibinenta ni Miss Song. Hindi ba't ito ay peke? Ang kilalang appraiser dito sa bansa ay nagbebenta ng mga pekeng produkto. Song Yi, tingnan natin kung paano mo itong ipapaliwanag. Mga kaibigan, huwag kayong mag-alala. Lahat ng ibinenta mula sa aking galeriya ay mga tunay na obra. Ang painting ni Ginoong Joe ay talagang isa sa mga pinakamahusay na pekeng obra. Ang ibig sabihin ni Ginoong Song ay, ako, si Joe, ay nanggagago sa inyo gamit ang isang peking painting. Sino ba si Ginoong Joe? Paano siya magkakaroon ng peking painting? Oo. Hua Yujing, huwag ka nang makialam. 别再事不关己了。 Sa katunayan, ang misteryosong mamimili mula sa ibang bansa ay ikaw. Bilang tunay na mayari ng Tianshan Yijuto, kaya mo bang tumaya sa akin? Anong taya? Tumaya tayo na ang painting dito ay 现场 peke. 这幅画是假的。 Huwag. Anong ginagawa mo? Ginoong Song, nagsisimula na akong maging interesado sa iyong laro. Naglakaslog kang sirain ang aking koleksyon. Ginoong Joe, huwag kang mag-alala. Bigyan mo kami ng 2 minuto. Hayaan mo ang painting ang magsalita. Tingnan mo, ano yan? Bigla itong nagbago ng kulay. Alam ng lahat na ang paggamit ng yellow ochre sa tinta ay maaaring magpanggap na luma, at ang yellow ochre ay, sa ilalim ng epekto ng asido ng alak, nagiging kahel na dilaw. Ito ang nakikita ng lahat. Ang aking asawa na si Xu Baichen ay dalubhasa sa sining na ito. Imposible, ang painting na ito ay talagang totoo. Si Xu Baichen ay may ginawang masama. 做了亏心事。 Mahirap ipaliwanag ang pakiramdam na iyon, hindi ba? Lolo. Ginoo at Ginang, nandito ang mga kilalang artista. Ang tunay na pagkakakilanlan ng painting na ito. Kailangan mo pa bang sabihin kung sino ang may karapatan? Tumawag ng pulis, ito ay sinadyang pagsira. Tara, hulihin ang babaeng ito. Hayaan mo akong tingnan ito. Nako, siya ay punong tagasuri ng pambansang museo. Punong tagasuri, nakalimutan ng punong tagasuri ang bagay na ito. 倒是把这茬忘了。 Ano na? Ano na? Ginoong Joe, tungkol sa bagay na ito. Ipinapayo ko na itigil mo na ito. Totoo bang ito ay peke? Paano makakapagtipon si Ginoong Joe ng mga peking painting? Ito ay isang peking likha. Xu Baichen, ano ba talaga ang nangyayari? Guru Xu, hindi mo ba sinabi na ang painting sa gallery ay peke? Ito ang talagang totoo. Ito ako. Si Ginang, Joe ay tila masyadong mahilig magbiro. Ang mga peking produkto sa art gallery, dapat itong ituring na isang krimen ng panlilinlang. Paano hindi alam ng asawa ko? Asawa, di ba? Tama. Ang painting na ito. Talagang ako ang gumawa ng kopya nito. Paano naglakaslog si Xu Baichen na magbigay ng peking painting? Si Ginang, Joe ay talagang nahiyang mabuti sa pagkakataong ito. Natapos na ang palabas. Ang tunay na likha ay ibabalik sa tunay na mayari. Song Yi, ikaw talaga ang likas na artista. Ang pamilya Joe ay tapat sa kanilang mga bisita. Ayaw kong lokohin ng mga walang hiya. Kasalanan ko na ang aking mga mata ay malabo at hindi ko nakita. Pakiusap, pakinggan mo akong ipaliwanag ang bagay na ito. Wala akong hilig sa pagkolekta ng peking painting. Pakiusap, dalhin mo ito pabalik. At pakiusap, maging saksi kayo. Wala akong kinalaman kay Xu Baichen. Ang kanyang asal ngayon. Wala itong kinalaman sa pamilya Joe.
Guru Shu. Ang palda ay peke. Ang painting ay peke rin. Tapat akong nagmamalasakit sa iyo. Hindi ko akalain na maloloko mo ako. Ang asal ni Jishu. Hindi na kami makakapagrepresenta sa aming gallery. Xiao Shu, bata ka pa. Maghintay ka muna sa promosyon. I-withdraw ang lahat ng koleksyon ni Shu Baichen. Nainis si Ginoong Zhou. Sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na tanggapin siya sa art circle sa Beijing? Shu Baichen, ginugol ko ang 7 taon para sa iyo. Panahon na para alisin ito sa aking sariling kamay. Ginoong Lu. Salamat sa iyo kanina. Pero bakit mo ako tinutulungan? Ikaw ang anak ni Song Qiyu. Kilala mo ang nanay ko. Ang mga mata mo ay kamukha niya. Siya pala ang anak ni Song Qiyu. Narinig ko na siya ay naging baliw sa pagpipinta noon. Nagpakamatay siya. Anak ng baliw. Talagang baliw din siya. Hindi na bumalik si Director Lee para magsulat ng ulat. Sa halip, nandito siya at nagkukwento. Siguradong sigurado ang pamumuhunan sa Huasheng. Ang ginawa ni Miss Song na ituro ang USA bilang kabayo. Talagang kahanga-hanga. Nandoon ang painting. Hintayin mong matapos ko ang pagkukumpuni. Tiyak na may babalik ito ng buo. Paano mo nalaman na ako ang bumili ng painting na ito? Noong nakaraang buwan, nagbenta kami ng isang painting. Na inakusahan bilang pekeng. Hindi tinanggap ng mamimili ang pag-aayos. Kailangan siyang kasuhan ng pandaraya. Sa pagkakakilanlan ni Ginoong Hua, hindi mahirap na baguhin ang talaan ng auction. Ginawa mo ito para hindi magkaproblema ang kasal na ito. Natuklasan ang kahinaan ni Shu Baichen. Nais na patayin siya ng walang bakas. Sayang. May mga tao na ayaw siyang samahan sa libingan. Ang laro mo, mas nakakatuwa kaysa sa inaasahan ko. Ginoong Liu, pakinggan mo ako. Tinulungan mo ako ng 2 beses. Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng regalo. Song Yi. Hua Yujing. Nasaan ang asawa ko? Professor Shu. Paano nakarating dito ang asawa ko? Huwag kang magpanggap na walang alam. Nakita ko kayong dalawa dito. Oo. Nakita naming lahat. Talagang mahiling magbiro si Professor Shu. Kanina nandito. Ang asawa ko, si Zhou Chun. Si Xiao Chun. Oo nga. Nagkasalubong ang damit ni Ginoong Hua at Ginoong Shu ngayon. Kaya pala sweet ang mag-asawa. Pasensya na at naistorbo namin kayo. Pero, paano? Makipaghalikan ako sa aking asawa. May problema ba? Sinabi na ni Xiao Chun. Si Hua Yujing ay sobrang malamig sa kanya. Wala silang tunay na pagsasama bilang mag-asawa. Hindi ba? Bigyan mo ng pagkakataon. Sila ang mag-asawa na nagplano nito. Si Ginoong Hua at ang kanyang asawa ay may malalim na pagmamahalan. Siyempre, walang problema. Kaya pala ito ay isang plano ng panlilinlang. Ang red along ito. Nasiyahan ba si Ginoong Hua? Ang aral na ito ay para sa iyo upang matandaan. Walang sino man ang makikinabang sa akin. Paano naman bilang kaalyado? Masaya ang pakikipagtulungan. Zhou Chun, totoo bang niloloko mo ako? 对不起，您拨打的用户暂时无法接通。 您好，
您所拨打的电话已关机。 Asawa, 老婆， pirmahan mo na. 香了， Ano ito? 这是什么？ Asawa, anong kalokohan 你 ito? 在开什么玩笑？ Bai Chen. Bai Chen. May nangyaring problema sa art gallery. Noong nakaraang buwan, para makakuha ng mga anti-gang pintura, humiram ako ng malaking halaga mula sa bangko. Ngayon, hindi mabenta ang mga produkto. Araw-araw ay pinipilit ako ng bangko na magbayad. Huwag magpanik. Mag-isip tayo ng solusyon ng magkasama. Kung kinakailangan, ay papon natin ang bahay. Hindi pwede, ikaw ay isang artista. Huwag tayong madala ng mga karaniwang bagay na ito. Magpapanggap tayong naghiwalay para maalis ka. Pagkatapos ng gulo, saka na natin pag-usapan. Kami ng aking asawa. Kailangan nating mapanatili ang isa. Paano kung may iwan ka sa oras na ito? Nasaan si Song Yi? Lumabas ka dito. Hayaan mong lumabas si Song Yi. Nasaan si Song Yi? Hayaan siyang lumabas. Lumabas si Song Yi. Bilisan mong lumabas. Bayaran mo kami. Bilisan mong lumabas. Si Song Yi. Bayaran mo kami. Ibinenta niyo sa amin ang pekeng bilang tunay. Gusto niyo bang? Ibinenta niyo sa amin ang pekeng bilang tunay. Akala niyo ba'y mga tanga kami? Oo nga. Agad na nahuli ang pandaraya. Ano pa ang masasabi niyo ngayon? Magmasid ng mabuti. Narito ang ulat mula sa ahensya ng pagsusuri. May lakas pa kayong magtanggol. Mga Ginoo, kalma lang. Bawat painting ay ako mismo ang nag-verify. Tiyak na mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Wala pang resulta ang sitwasyon ngayon. Lahat, kalma muna. Anong pinapakita mo? Ikaw ang asawa niya. Kayo ba'y magkasabwat? Oo nga. Sinasabi ko sa iyo, ha? Narito ang surveillance. Huwag kayong magulo. Magulo. Ang pagbebenta ng peking mga painting ay sobrang yabang. Bugbugin mo siya. Wala akong alam. Huwag mo akong saktan. Ay. Huwag na kayong makipag-away. Tayo ay hiwalay na. Hiwalayan. Anong kalokohan ito? Magkasama pa kayo kahapon. Totoo ito. Siya ay handang umalis na walang anuman. Mula ngayon, wala nang kinalaman ng art gallery sa kanya. Hindi pa malinaw ang sitwasyon sa panig ni Jochon. Ngayon, mukhang masyadong mataas ang panganib ng pag-alis na walang anuman. Hindi pa malinaw ang sitwasyon sa panig ni Jochon. Ngayon, pag-alis na walang anuman. Mukhang masyadong mataas ang panganib. Asawa, huwag kang matakot. Ngayon ay isang lipunan ng batas. Sila, hindi sila magtatangkang maging sobrang mayabang. Hindi sila magtatangkang. Hayaan kang hindi umiyak hanggang makita ang kabaong. Sige, pagsaklubin siya. Siya. Pagsaklubin siya. Siya. Napakakahanga-hanga. Ginoong Hua. Ang Chenyi Art Gallery ay inakusahan ng pandaraya, pagnanakaw ng mortgage loan. Malubhang nakakasira sa karapatan ng aming kumpanya. Ito ay liham ng abogado ni Hua Sheng. Ayon sa batas, kailangan ninyong magbayad ng 10 beses na danyos. O, 10 taon o higit pang pagkakakulong. Si Hua Yu ay personal na dumating. Mukhang hindi na kayang itago ang bagay na ito. Pasensya na, mahal. Siguradong may pagkakamali ako sa pagsusuri ko. Nagdulot ng ganitong bagay, pinahihirapan ka rin. Asawa, sa tingin ko, tama ka. Kailangan nating dalawa na mapanatili ang isa. Sa ganitong paraan, makakaisip din ako ng paraan para tulungan ka. Sabi mo nga ba? Tingnan mong mabuti. Ako ay naglalakad na walang dala. Wala akong kinalaman sa bagay na ito. Tingnan mong mabuti. Xu Baichen. Sa pagkakataong ito, kailangan kong pasalamatan ng iyong pagiging makasarili. Salamat sa iyo ngayon. Handang-handa kang saktan ng iyong sarili. Kung hindi ako dumating ng maaga ngayon. Malubha ang pagkakahulog mo. Sino ang nagutos sa iyo na hindi dumating sa takdang oras? Humihingi ng tulong at tila walang kahihiyan. Tinulungan din kita. Ito ay tinatawag na. Bawat isa ay kumukuha ng kailangan. Ilang milyon lang.
Hindi ito sapat para magdulot ng malaking gulo. Ang dahilan ni Ginoong Hua ay para 霸 sa 总是为了 asawa. Nahanap ko na ang sertipiko ng kasal. Asawa. Ito ang gusto kong gantimpala. Hintayin mo akong makipaghiwalay muna. Pagkatapos ay makipagkita kay Ginoong Hua para manood ng magandang palabas. Ginoong Shu, tiyakin na ang larawang ito na dinala mo. Ito ay ang tunay na likha ng Huangshan Sandianto. Bai Chen, talagang handa ka bang umalis na walang dala? Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga ari-arian at bahagi na iyon, malamang na magdulot ito ng problema sa iyo. Lahat ay iiwan ko sa iyo. Sa anumang paraan, nagkukunwari lang tayong hiwalay. Kapag lumipas na ang mga bagay, tayo pa rin tayo, hindi ba? Magandang isipin. Bai Chen, alam mo rin na talagang wala na akong ibang mapuntahan ngayon. May isang bagay na ikaw lang ang makakatulong sa akin. Wala na akong anuman. Ano pa ang maitutulong ko sa iyo? Tingnan mo. Ang likhang ito ng Huangshan Sandianto ay napakahalaga. Pero mula sa ilang dekada na ang nakalipas, ito ay nawala. Kung gagayahin mo ito, siguradong mahihirapan silang malaman ang totoo. Sa gitna ng alon na ito, naglakas loob ka pang magpanggap. Bai Chen, basta't magagamit ito para makautang sa bangko. Maaari nitong punan ng kakulangan ng gallery. Ngayon, pinagmamasdan pa ako ng bangko. Kailangan kong gamitin ang iyong pagkatao. Isipin na lang natin na tayo ay mag-asawa. Isipin mo na lang na ako'y humihingi sa iyo. Pero kung may mangyaring masama, hindi mangyayari iyon. Kapag dumating ang auction ngayong taglagas, ang kita ng art gallery, kahit papaano, ay mayroon ding ganitong halaga. Sa oras na iyon, bibigyan kita ng dagdag na 10%. Lahat ay magiging parang hindi nangyari. Siyempre, sigurado. Alam niyo rin, gumawa ng mga kalokohan ng aking ex-asawa, at inakusahan ng inyong Huasheng Insurance Group ng kaso. Kaya't inilabas ko ang aking pinakamahalagang painting, upang matulungan siyang makatawid. Ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas. Ngayon ang pinakainaalala ko ay kung hindi tayo makakabayad. Tiyak na Huasheng. Ang pinakamahuhusay na makakatulong sa atin ay Huasheng din. Oo, ayos lang, walang problema. Congratulations, Ginoong Shu. Naaprubahan ang loan. Salamat, sobrang salamat. Walang anuman. Naipadala na ang pera. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito, mahal. Ang ganda ng pagkakasabi. Hindi ko alam. Akala ko kayong mag-asawa ay magkasama. Huwag mag-alala. Hindi ko nagagawin ito, na pumili ng maling kaalyado. Sa mata ni Ginang, Song, lahat ng relasyon ay palitan lamang ng interes. Si Ginoong Hua ay negosyante rin. Dapat ay masalam niya kaysa sa akin.
Nakatayo na ang entablado. Bukas, sana ay makadalo si Ginoong Hua. Ginoong Hua, ang painting na iyon ay malinaw na pekeng. Bakit pa siya nag-aproba ng pautang? Hindi mo ba naiisip? Mas kawili-wili ang pumatay gamit ang ibang tao kaysa sa sariling kamay. Mas nakakatuwa ba? Bakit parang ganito? Bakit si Ginoong Hua ay masaya pa kahit siya ay nalugi? Ngayon ay nagdaos tayo ng press conference. Nais naming ipaalam sa lahat ang isang bagay. Ako at Ginoong Shu ay naghiwalay na kahapon. Mula ngayon, lahat ng usapin ng gallery ay wala ng kaugnayan sa kanya. Professor Shu, totoo ba ang sinabi ni Ginoong Song Yi? Kompleto ang palabas. Tulad ng sinabi ni Xiao Yi, ang paghihiwalay ay aming pinagsamang desisyon. Mula ngayon, lahat ng usapin ng gallery, siya ang magiging responsable sa lahat. Ginoong Shu, ikaw ay inakusahan ng paggamit ng pekeng Huang Shan Sandianto para makakuha ng malaking pautang sa pamamagitan ng panlilinlang. Mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. Imposible. Hindi ba kayo nag-verify noon? Ang tunay na likha ng painting na ito, kaninang umaga lang, nahukay sa Lingnan site. Personal na na-verify ng National Museum. Ang painting mo, tiyak na peke ito. Xiao Yi, ano na ang gagawin ngayon? Noon, ikaw ang nag-udyok sa akin. Ano bang sinasabi mo? Wala akong kaalaman dito. Shu Baichen, nauunawaan kita. Pagkatapos ng diborsyo, mahirap ang umalis na walang dala. Pero, paano mo nagagawa ang ganitong bagay? Sige. Sige, hindi nakakagulat, isa kang negosyante. Song Yi, ikaw na ang nagbabalak ngayon. Nasa akin na ito. Akala nyo, ang binili nyo sa kanyang gallery, ay tunay na obra. Boss Wang, binili mo ito 6 na buwan na ang nakalipas. Autumn Mountain Painting. Manager Chen, ang binili mo noong nakaraang buwan. Hairpin Flower Roll. At ang lady figure ni Professor Lee. At ang Cold River Moon ni Miss Sun. Lahat ay peke. Ban. Song Yi. Dahil hindi mo na naaalala ang nakaraan. Kaya't magkaiba na tayo. Magkaiba na tayo. Shu Baichen. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Tungkol sa mga detalye ng peking painting. Ang linaw. Sino sa atin ang mas mukhang nagbebenta ng peking painting? Manager Hua. Ilang araw na ang nakalipas, gusto pa niyang kasuhan tayo. Maaari siyang maging saksi. Sinuri muli ng Huasheng ang mga koleksyon. Ang pintura ni Ginang, Song. Walang problema. Lahat ng mga ito ay tunay na likha. Alam mo naman. Kung may mga pagdududa pa kayo, malugod naming tinatanggap ang anumang muling pagsusuri. Kung may mga peking likha pa, ang aming insurance company na Huasheng Group ay handang magbayad ng 10 beses. Ang lobo na ito, paano nangyari iyon? Ikaw iyon. Siya ang nagplano laban sa akin. Lahat ng ito ay inutusan niya akong gawin. Siya ang nanloko sa akin. Pumirma ng peking kasunduan sa diborsyo. At inutusan akong gumawa ng pandaraya. Kung hindi, paano ko maiiwanan ito? Ako'y nagtrabaho ng mabuti. Nagpatakbo ng gallery sa loob ng 7 taon. At pinili ko pang umalis na walang dala. Ay, Shu Baichen. Hindi ko sana gustong gawing issue ito. Na malaman ng lahat. Ang dahilan kung bakit ka umalis na walang dala, ay hindi dahil. Nagloko ka ba? Huwag mag-alala. Habang natutulog si Song Yi, pinalitan ko ang kanyang napatunayan na tunay na pintura. Lahat ay pinalitan. Siya ay napakamayabang. Hindi siya magche-check.
Professor Shu, paano mo ipapaliwanag ang bagay na ito? Sino ang babaeng iyon sa video? Hindi pa makakawala si Hua Yujing. Sa pagkawala ng kasunduang ito, hindi dapat mailantad ang mukha ni Zhou Chun dito. Si Song Yi ba ay para sa akin? Sa safe ng studio ni Shu Baichen, natagpuan ng maraming peking pintura. Malinaw ang layunin ng panlilinlang. Ginoong Shu, sumama ka sa amin. Kaya pala, matagal mo nang natuklasan ang lahat. Naghihintay ka lang na gumanti sa akin. Kung nahuli ko lang ito ng masuli, ako ang taong dinala ngayon. Si Song Yi. Hindi ko kayang talunin ka. Oo nga, pinlano kita ng buong 7 taon. Bakit ngayon mo lang ito natuklasan? Pinag-aralan ko ang mga gusto ng mga nasa kapangyarihan. Pinag-aralan ang kahinaan ng mga kasamahan. Pinag-aralan ang mga patakaran sa mundo ng sining. Unti-unting itinulak ka, patungo sa iyong kinaroroonan ngayon. At ang pinlano mo, ay ang aking taus-pusong damdamin. Kaya huwag magalit kung hindi ka kasing galing. Binabati kita sa muling pagkakaroon ng bagong buhay. Ang utang na inutang ni Shu Baichen, ibabalik ko ito kay Hua Sheng kasama ang interes. Hindi na kailangan. Mula ngayon, ako ang bagong kasosyo ni Guang. Si Ginoong Hua ay may ganitong kalaking pamumuhunan. Hindi siya natatakot na malugi. Tamang-tama, makikita ko ang kakayahan ng sikat na ahente ayon sa mga bulong-bulungan. Sige lang, pero sa pakikipagtulungan mo sa akin, kailangan mong sumunod sa aking mga patakaran. Halimbawa, hindi ka maaaring umatras ng pondo sa loob ng 3 taon. 7 bahagi ko, 3 bahagi mo. Talaga namang matalino ka. Isang matalinong kaalyado. Hindi ba ito mabuti? May isang bagay na mali ang iyong pagkaunawa. Noong nakaraan, inakusahan ko ang gallery. Hindi ito laban kay Shu Baichen, kundi para linisin ang mga panganib para kay Hua. Sinasabi mo ba, si Shu Zikhen at Zhou Chun, gumagamit ng peking mga pintura para sa pandaraya sa seguro? Bakit kamakailan ay may napakaraming sining na nakataya? Sa panlabas, ang pamilya Zhou ay isang tanyag na pamilya sa sining. Pero sa katotohanan, sa likod, sila ay nasasangkot sa money laundering ng peking mga pintura. At mayroon ding negosyo ng pagbibenta ng mga anti-gang bagay. Sa loob ng 2 taon, ginagamit ang pangalan ng Hua Sheng. Lalong naging mapaghimagsik sa iyong ganyang gulo. Tamang-tama, nagbigay ka sa kanila ng babala. Hindi maiisip ni Shu Zikhen na ang kanyang ipinagmamalaking paibig ay isang pakana, na ito ay isang ganap na plano. Hua Yujing, ano ba talaga ang hawak mo sa kamay ng pamilya Zhou? Lahat ay may kanya-kanyang lihim. Kung nais mong malaman, patunayan mo sa akin na ikaw ay isang mapagkakatiwalaang kaalyado. Bukas ng hapon, 1:00, ilaan ang oras. Dadalhin kita sa isang lugar. Si Xiao Chun. Si Xiao Chun, pumunta ka at pakiusapan ng iyong lolo. Iligtas mo ako, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Guru Shu. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa iyo? Ito ay dahil palagi mong ginagamit ang iyong pagiging mataas upang itago ang iyong kakulangan. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Kung gusto mong iligtas kita, syempre ayos lang. Pero, kailangan ng kapalit na palitan. Handa ka ba? Handa ako, handa ako. Kung gayon, hayaan mo, makikinig ako sa recording. Gamitin mo ang iyong kakayahan sa pakikinig sa recording. Teknik sa pamemeke. Ang nilalaman ng iyong tawag ay kasalukuyang nakikinig sa recording.
Ginoong Hua, tinawag mo ako dito ngayon. Hindi mo naman balak. Natulungan kita sa pag-verify ng mga kalakal, di ba? Ang unang auction item ngayon. 100 ibon patungo sa Phoenix. Ito ay... Ang unang auction item ngayon. 100 ibon patungo sa Phoenix. Ito ay... Nanay, hindi ba ako kailanman magiging magaling sa pagpipinta? Sino ang nagsabi? Ang inihaw na manok na ito. Hindi ba ito ay maganda ang pagkakapinta? Nanay, ayaw na ayaw kita. Ay nako, kayamanan ng nanay. Sino ang nagsabi na kailangan mong matutong magpinta? Ang anak kong babae ay kayang gawin ng kahit anong bagay. Kaya't sa hinaharap, magbebenta ako ng mga pintura. Ibebenta ang mga pintura ng nanay sa buong mundo. Mga pintura ng nanay. Hindi ba't lahat ay nasira sa sunog? Ang may akda ng painting na ito ay si Song Qiyu. Siya ay isa sa mga bihirang, makapangyarihang babaeng pintor sa makabagong panahon. Sayang, siya ay pumanaw ng maaga. Napakakaunti ng mga likha na naiwan. Ang panimulang presyo ay 4 na riyal. Iyan ay si Song Yi, gintong ahente ng sining. Ang painting na kanyang nakuha, tiyak na may mataas na halaga. 5 riyal, 8 riyal, 1 riyal. 150万。 5 riyal. 5 milyon. Ay. 6 na riyal. Xu Baichen. Paano siya nandito? Siya ay pinalaya ng pamilya Zhou. Siya ngayon, gumagawa para sa pamilya Zhou ng mga hindi malinis na bagay. 7 riyal. 8 riyal. Sinadyang itaas ang presyo. Ang painting na ito ay walang kahulugan para sa kanya at sa pamilya Zhou. Wala itong kahit anong halaga. Kahit na talagang makuha niya ito. May mga paraan ako. Maaari siyang pahintulutan. Na magmakaawa na ibalik sa akin. Pakiusap, ibalik mo sa akin. Ano kung sakaling may mangyaring hindi maganda? Kaya mo bang tiisin? 9 na milyon. Sanang ginagamit mo ang mga paraan ng mga lalaki. Talagang mataas nga. 10 milyon. 10 milyon. Ang ginoong ito ay nag-alok ng 10 milyon. Pwede bang itanong, Ginoong Hazi, nais mo bang magpatuloy sa pagtaas ng bid? Nagbigay ng senyales si Ginoong Hazi. Ibig sabihin nito, sa susunod, kahit anong halaga ang mabot, anumang presyo, Ginoong Hazi ay tiyak na magbibigay ng huling bid. Ginoo, kailangan dito ng pagsusuri ng pondo. Kung hindi ka pumasa, baka kailangan naming hilingin sa iyo na umalis. Ako. Paumanhin, pakiusap, umalis ka. Walang pera, anong auction ang pupuntahan? Oo nga, akala ko marami kang kakayahan. Talagang nakakahiya, anong pinapakitang mayaman? Binabati si Ginoong Wu sa pagkakakuha ng koleksyon. Hazi Yijing, salamat sa iyo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang mayaman pala. Ayos lang. Kung hindi ako nagkakamali, si Ginoong Hazi ay dapat may pamilya, di ba? Pero nandito siya. Para sa ibang babae, nag-aaksaya ng pera. Sanang niloko mo ako noon para makipaghiwalay. Para sa taong ito, tulad niya, isang lalaking pabago-bago ng isip. At ang dati kong ako, ano ang kaibahan? Ikalawa, ikaw, Xu Baishen, ang unang nagloko. At ikaw ang nagkasala pagkatapos. Nakipaghiwalay ako sa iyo. Ito ay makatarungan. Ikalawa,
Si Ginoong Hazi ay ngayon ang tunay na kasosyo ng galeriya. Ang relasyon ko sa kanya, hindi ko kailangan ipaliwanag sa sinuman. Ginoong Shu, kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong bibig, ang legal team ni Hazi ay handang makipag-ugnayan. Tara na. Sanang pagsisisihan mo ito. Ang pintura ng mama ay sa wakas ay nasa akin na. Mama, sabi ng mama, ang Phoenix ay kailangang muling ipanganak sa apoy. Pero hindi na siya bumalik. Sinasabi nilang siya ay baliw. Sinasabi nilang siya ay nawala sa katinoan sa kanyang pagpipinta. Pero alam ko, hindi ganito kasimple ang mga bagay. Kung kailangan mo, maaari kong suriin. Walang silbi. Lahat ng ebidensya ay nagpapakita na siya ay nagpakamatay. Maaari kong. Sa panahong ito, kinuha mo muli ang bahagi sa galeriya, at tinulungan mo akong bilhin muli ang pintura ng mama. Ngayon ay kailangan mo pang suriin ang dahilan ng pagkamatay ng mama. Ginoong Hua, ito ay lampas na sa ating saklaw ng kooperasyon, hindi ba? Ako ay single ngayon. Ikaw ay hindi. Sa kahulugan sa batas, ako rin. Noong panahong iyon, kakamati lang ng tatay ko. Naghanap ako ng dahilan sa pananampalataya. Nagdaos lamang kami ng simpleng kasal. At hindi kami kumuha ng lisensya. Palaging pinipilit ako ng pamilya Joe. Patuloy akong umiiwas. At pagkatapos, ikaw ay dumating. Huwag mo akong gawing parang ikatlong partido. Ikaw ang aking pagbabago. Asawa. Ang late na. Bakit hindi ka pa natutulog? Kapag walang ibang tao, hindi mo na kailangang tawagin ako ng ganyan. Kung ganoon, tatawagin kita na Agedge. May kailangan ka bang sabihin? Ang lolo ay muling pinipilit ang tungkol sa lisensya. Sa ganitong mahalagang bagay, hindi ito dapat ipagpaliban. May pagkakaiba ba ngayon? Ang pamumuhunan ng Joe, ang iyong credit card bawat buwan. Hindi ba't ako, si Hua Sheng, ang nagbabayad? Siyempre, may pagkakaiba. Sa pinakamababa, sa batas. Hindi ko pa maipagmalaki ng tama, na matulog sa tabi mo. Hindi na maaga. Hayaan mong ihatid ka ng driver pa uwi. Agedge. Samahan mo akong uminom ng isang baso. Isang baso lang. Kapag naubos ko na, aalis na ako. Sige na. Pwede bang kunin mo ang isang baso para sa akin? Hazi Ijing. Ngayon ay tatawagin kita. Maging tunay na mag-asawa tayo. Kayong mag-asawa. Karaniwan ba kayong naglalaro ng ganyan? Kung gusto mo, maaari tayong maglaro ng mas kapanapanabik. Agedge. Agedge. Hello, kumusta? Ako ang asawa ni Hazi Ijing. May kailangan ka? Ako si Dr. Zhao mula sa Urology ng Shangjing. Ang mga pagsusuri ni Ginoong Hazi kamakailan. Lumabas na ang resulta. Pakiusap, pabilisin siyang pumasok sa ospital para sa paggamot. Urology. Oo, kung kamakailan. Nakipag-ugnayan ka sa iyong asawa. Pakiusap, magpunta kayong dalawa sa ospital para sa paggamot. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Si Ginoong Hazi ay may nakakahawang herpes. Kailangan ng agarang medikal na paggamot. Hello, nakikinig ka ba?
Nakakasuka talaga. Ano na? Nakatulong akong lutasin ang isang malaking problema ni Ginoong Hazi. Paano mo ako pasasalamatan? Moy Sengshang. Sanang I. Urology, tama. Hazi Ijing. Sigurado ka ba? Ha Junjing. Anong ginagawa mo? Pupunta ako sa banyo. Ano ba talaga kay Hazi Ijing? Anong ebidensya ang hawak ng pamilya Zhou? Ano yon? Parang pamilyar ito. Ano ang ginagawa mo? Nahulog ang piraso ng laro. Bakit? Hindi ko lang nakita ng maayos. Kung patuloy mo yan, wala akong pakialam. Sayang naman ang paliligo na ito. Ang late na. Kailangan ko nang umuwi. Sa kabuuan, salamat sa iyo ngayon. Tulungan mo akong mahanap ang painting ng nanay ko. Mula kailan? Ikaw na ang naglalaro sa larong ito. At ako, masaya dito. Nanay, tutuparin ko ang pangako. Ipakita mo ang iyong talento sa lahat. Ginang, Sanang. Ito na ang iyong bagong kayamanan. Talagang kahanga-hanga at buhay na buhay. Sanang Kiyu. Narinig ko na ang tungkol sa kanya. Sinasabing hindi siya kilala noong buhay pa. Kaunti lamang ang mga painting na lumabas pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kumalat ito. Sayang naman ang ganitong henyo. Ginang, Sanang. Internasyonal na exhibition ng taon. Mangyaring dumalo ka. Dalhin mo ang iyong likha para makilahok. Maari bang tanggapin ni Miss Song ang mga exhibition sa mga universidad? Nanay, tiyak na ipapaalam ko sa lahat. Tandaan mo ang iyong pangalan. Song Yi, talaga namang may malasakit ka sa iyong ina. Kaya hindi mo alam. Ang mga ginagawa mo ngayon. Magdudulot ba ito ng sakit sa puso ng iyong ina? Shu Baichen. Ano man ang gusto mong gawin, sasamahan kita. Pero hindi ko papayagan. Ginagawa mong paksa ang aking ina. Nagsalita lang ako ng isang salita. Ganito kalaki ang reaksyon. Samantalang araw-araw kang kasama. Ang iyong kaaway na pumatay sa iyong ina. Song Yi, dapat ko bang sabihin na ikaw ay tanga? O dapat ko bang sabihin na ikaw ay walang puso at walang isip? Ano ang sinasabi mo? Ang taong pumatay sa iyong ina. Tungkol kay Hazi Ijing na tao, walang pinipiling paraan para makamit ang layunin. Kung hindi namin alam ang bagay na iyon, matagal nang nawala ang pamilya Zhou. Pero, Lolo, Hazi Jingjing, kamakailan ay lalong lumalapit kay Song Yi. Nag-aalala ko para sa kanilang dalawa. HMPH. Walang posibilidad para sa kanilang dalawa. Sa kabila ng lahat, ang pagkamatay ng ina ni Song Yi ay dahil sa pamilya Ha. Sanang I, ikaw rin ay naloko ng husto. Pamilya Ha. Yung pulsaries na yun.
Dapat ay may napansin ka rin, di ba? Ano sa tingin mo? Sa paraan ni Hazi Ijing. Hindi niya alam ang tungkol dito. Ginoong Ha, may mga lead na sa iyong investigasyon. Kailangan bang sabihin kay Ginoong Sanang? Panatilihin muna itong lihim. Lalo na huwag siyang makaalam. Oo. Hazi Ijing, sa'yo. Gaano pa karaming lihim ang nakatago sa'yo? Sanang I. Ikaw na ito. Uminom siya. Sanang I, sigurado ka ba? Gusto kong mag-isa at magpahinga. Nanay. Ito ang pulseris na ginawa ko para sa nanay ko. Ito lang ang ganito sa buong mundo. Kailangan ingatan ito ng nanay. Sige. Hindi ito aalisin ng nanay habang buhay. Mahal. Sanang I. Hazi Ijing. Alam mo na noon pa, ang pagkamatay ng nanay ko ay may kaugnayan sa pamilya ha, di ba? Alam mo naman, ito ang pinakamahalaga sa akin. Hazi Ijing. Talagang tayo ay nasa magkaibang mundo. Pakinggan mo ako. Hazi Ijing, sama-sama tayong bumaba sa impyerno. Sa kanya. Paano siya nagkaroon ng ganitong daming sugat? Nanay. Nanay, huwag. Huwag siyang dalhin. Hazi Ijing. Huwag siyang dalhin. Hazi Ijing. Magising ka. Huwag dalhin. Ha Jingjing. Anong nangyari sa'yo? Sanang I. Kahit hindi mo paniwalaan. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo para sa iyong ina.
Naiintindihan ko lahat. Dahil mayroon tayong iisang kaaway. Hazi Ijing, maaari mo na akong sabihin ngayon. Ano talaga ang nangyari noon? Sa totoo lang, ayaw ko sanang pag-usapan ng mga bagay na ito. Ang aking ina ay nag-iisang anak ng pamilya ha. Ngunit noong ako'y 10 taong gulang, siya ay personal na dinala sa mental hospital. Nanay. Nanay. Huwag kang lumapit. Nanay. Ginoong Husong, manugang ng Ha Group, ay nag-anunsyo ngayon na mag-donate para sa bagong gusali ng Rexon Hospital bilang pag-alala sa kanyang biglaang pagkakasakit at sa kanyang asawang pumanaw. Wakas. Ginoong Hu, ayon sa iyong utos, pinalakas na namin ang dosis. Pagkatapos niyang makalabas ng ospital, tiyak na susunod siya. Batang kaibigan, panahon na para sa paggamot. Pagkatapos, bumalik ako sa tahanan ng Hazi. Naibalik ko ang lahat ng sa akin. Akala ko, hindi ko kailanman muling pag-usapan ng mga bagay na ito. Tiyak na isang napakahabang kwento iyon. Sige na. Nawala na ang mga bagay ko. Pero ang iyong ina noon ay nakatagpo ng 2 demonyo. Isa ay ang aking ama na si Husong. Ang isa pa ay si Zhou Wenshan. Guru Zhou, totoo ba ang balita? Ginagamit mo talaga ang aming mga likha. Kailangan mo lang na gawin ng maayos ang aking mga utos. Sa ibang bagay, huwag kang mag-alala. Pero iyon ay isang krimen. Batang Kiyu, dapat tayong marunong magpasalamat, kung hindi dahil kay Guru Zhou noon, na kinuha ka mula sa harap ng sining na paaralan. Ngayon ay nasa tabi ka pa ng kalsada, na parang pulubi na humihingi ng tulong para bilhin ang iyong mga likha. Kayo ay magkakasama, kaya't maaari akong umatras. Ipinapayo ko sa iyo, na mas mabuting sumunod ka at gawin ang aking mga utos. Kung hindi, ikaw at ang iyong anak na babae, ay maghihintay nang walang kapayapaan. Ang aking mga likha. Kaya't mama, nagawa mong magpakamatay. Basta't kaya mo pang hawakan ng brush kahit isang araw. Ikaw ay magiging aking piyesa magpakailanman. Bawat isa sa iyong mga likha ay ebidensya ng krimen. Nanay. Noong buhay pa ang aking ama, palagi siyang nakikipagtulungan kay Zhou Wenshan. Ang iyong ina ay ang formal na disipulo ni Zhou Wenshan. Ngunit sa katotohanan, siya ay kanyang tagapagsagawa. Ang pagkamatay ng iyong ina. Sila pareho ay may pananagutan. Ako ang kanyang anak. Hindi ko kayang magpusta. Siya ay siya, ikaw ay ikaw. Ako, si Song Yi, ay hindi magkakamali sa aking kaaway. Kaya, maaari mo bang sabihin sa akin ngayon, ano talaga ang hawak mo? Sa kamay ng Zhou. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng ito ay matatapos na sa lalong madaling panahon. Ipapahayag sa publiko. Ang kasal ng Ha at Zhou, at lahat ng pakikipagtulungan, ay ganap na ititigil. Inanunsyo ni Hazi Ijing, ang pangulo ng Ha Sheang, ang ganap na pagwawakas ng kasal at pakikipagtulungan sa Zhou, at bawiin ang lahat ng pamumuhunan sa Zhou. Lolo, paano biglang nagwakas ang kasal ni Hazi Ijing? Ano ang dapat nating gawin? Sige, labanan na lang natin ito. Mas mabuti pang magkasakitan tayo. Dahil gusto niya ng ganitong sitwasyon. Huwag mo na akong sisihin. Gedge, nandito ka na.
Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Ginoong Joe. Ano pa ang dapat pag-usapan? Bakit kailangang magalit ng ganito ang mga kabataan? Hindi natuloy ang pagpapakasal para sa alyansa. Magkaibigan pa rin tayo sa negosyo. Basta't isantabi mo ang iyong mga prewisyo sa pamilyang Joe. Sa simula, nais ko lang nabawiin ang kasunduan sa kasal. Ano ngayon? Hindi pa kikialaman ng bawat isa. Pero nagbago na ang isip ko ngayon. Gusto kong magbayad ang pamilyang Joe. Dahil sa babaeng si Song Yi. Lolo. Mukhang nakalimutan mo. Nasa kamay pa rin namin ang iyong kahinaan, di ba? Wala akong sakit. Si Hua Yujing ang nagkulong sa akin dito. Nais akong pagdurusin hanggang sa mamatay. Siya ay isang mamamatay tao, isang demonyo. Noong una, ikaw. Sariling kamay mong ikinulong ang iyong tunay na ama sa bahayampunan. Dapat ay inisip mo na darating ang araw na ito. Basta't mailabas ang recording na ito. Ikaw. At ang pinagsikapang bawiin na Hua Sheng Group. Lahat ay magiging bula sa hangin sa isang iglap. Si Hua Yujing. Bakit kailangang isugal ang lahat para sa isang babae? Isugal ang lahat, di ba? Ginoo. Nagkakamali ka. Kahit nawala si Song Yi. Panahon na para tapusin na ang usapan sa pamilyang Joe. Ang ginagawa mo ay katumbas ng paghuhukay ng sariling libingan. Magpakatatag ka. Ang ebidensya ng krimen ng pamilyang Joe. Isinumite ko na ito habang papunta dito. Kaya kung tanggapin ang aking kaparusahan. Pero maghanda ka rin sa pagpunta sa impyerno. Joe Wenshan at Joe Chun. Kayo ay inakusahan ng money laundering at pagbebenta ng mga anti-gang bagay. Pandaraya sa negosyo. Ngayon, kayo ay arestado ayon sa batas. Ang lunan. Paano biglang nailipat ang bahagi ng art gallery? At pati na rin ang bahagi ng art foundation ng Hua Sheng. Lahat ay inilipat sa akin. Song Yi, ikaw ang pinakamagaling na kasosyo na nakita ko. Ibibigay ko ang mga ito sa iyo. Nakakatiyak ako. May nangyaring masama kay Hua Yujing. Kung isang araw, matutuklasan mong hindi mo talaga kilala ang tunay na ako. Pumili ka pa bang magtiwala sa akin? Oo. Iyan na ang sapat. Pangulo ng Hua Yujing. Inakusahan ng sinadyang pananakit at dinala para sa investigasyon. Ate Song Yi. Ang lahat ng pangunahing media ay nag-uulat. Bumagsak ang presyo ng stock ng Hua Sheng. Nahuli na ang tunay na salarin sa kaso ng pandaraya ng pamilyang Joe. Ang sospek sa krimen na si Shu. Hindi nagatubiling umamin sa krimen. Paano mangyayari iyon? Paano ito mangyayari? Ayon sa mga ulat, si Shu ay dating estudyante ni Ginoong Joe. Hindi alam ni Ginoong Joe ang kanyang mga krimen. Kaibigan ng pulis, nais kong. Lolo, mag-ingat ka. Huwag kang mahadlangan ng mga masamang tao. Si Joe Wenshan. Paano mo napapayag si Shu Baichen na nagpresenta na mabilanggo para sa iyo? Kayo mga kabataan, hindi pa naging guro. Siyempre, hindi alam. Sa mundo ng mga estudyante, ang guro ay parang Diyos. Oo nga. Tulad ng iyong ina. Kahit na ipapahamak siya, siya ay handang-handa. Si Joe Wenshan, hindi ka karapat-dapat na maging guro, mas hindi ka karapat-dapat bilang tao. Nais kong makahanap ng isang tao. Song Yi, anong ginagawa mo rito? Para manood ng aking kahihiyan. Hindi mo ba ito nakakatawa? Makinig sa recording. Sinubukan mong makaalis sa aking mga plano. Recording. Ngunit naging papat ka lamang. Makinig sa recording.
Sa huli, pinatay ka ng Zhou family. Nahulog sa ganitong sitwasyon. Kaya ano? Ano ang nais mong sabihin? Nandyan ka na sa bahay ng Zhou ng matagal. Siguradong may alam ka na hindi alam ng iba. Ayaw mo bang mag-higanti? Mag-record ng audio. Song Yi. Audio. Hindi ba't gusto mo ring gamitin ako? Pakinggan ang audio. Nakalimutan mo ba? Nakarating ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Ikaw ang dahilan nito. Bakit ko naman ikaw tutulungan? Ay. Shu Baichen. Pasensya na. Makinig sa audio. Ano ang ibig mong sabihin? Dati, ako ang gumagawa ng desisyon para sa iyo. Pero hindi ko kailanman tinanong ang iyong nais. Pakinggan ang audio. Kaya't nasisiyahan ka sa pagiging hinahangaan. Nagnanais na sambahin. Sa huli, nagamit ng iba. Naging scapegoat. Kahit na ito ay bunga ng iyong sariling gawa. Pero sa pagkakataong ito, iginagalang ko ang iyong desisyon. Sandali. Sasabihin ko sa iyo. Song Yi，我不欠你了。周文山把价值低的真气给学生灵活，既能制造赝品，又能存放赃物。那些孩子到现在都不知道自己画的是犯罪证据。老师，您找谁？这些示范画哪来的？是周老校长送来的，他很有耐心，还会亲自收走，检查我们临摹的作业。我可以把画带走。能短时间出具这么多的进点，恐怕有辛苦了。陆伯伯，都在这里。好。Uncle Lu, talagang salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Noon, kung pinilit ko sanang dalhin ang iyong ina sa ibang bansa, marahil, hindi siya mag-aasawa ng isang maikling buhay, at hindi siya mapapahamak sa kamay ni Zhou Wenshan. Isipin mo na lang, na ako ay nagbabayad ng utang. Sana ang aking ina sa langit ay magbigay ng proteksyon sa akin. Si Zhou Wenshan. Panahon na para bayaran mo ang utang mo. Oy, tingnan mo, andito na si Ginoong Zhou. Si Ginoong Zhou ay talagang isang mabuting tao. Handang magdonasyon ng napakaraming koleksyon para sa auction. Oo. Hindi nakakagulat na siya ay isang dalubhasa sa tradisyonal na sining. Isang huwaran sa industriya, karapat-dapat na tularan ng aming henerasyon. Marahil narinig ng lahat kamakailan. Ang matanda ay may ilang hindi magandang balita, ngunit ang mga nakakakilala sa akin ay alam. Ako, si Zhou, ay naglaan ng buhay sa pagtuturo at paghubog. Isang huwaran bilang guro. Una, dapat suportahan ang mga nakababatang henerasyon. Pangalawa, dapat maging matuwid at disiplinado. Tumulong sa mga nangangailangan. May mga chismis. Naniniwala akong kayang suriin ng lahat. Ako, si Zhou. Dito, ako ay formal na nagpahayag. Ako ay magdonasyon ng aking buong koleksyon. Hindi ako kukuha ng kahit sentimo mula sa kita ng auction. Lahat ay idodonate sa mga gawaing kawang gawa. Si Ginoong Zhou ay talagang may magandang ugali at talento. Ginoo, pakipakita ang imbitasyon. Wala akong imbitasyon. Ngunit mayroon akong isang listahan ng mga donasyon. Paumanhin, tumatanggap lamang kami ng imbitasyon. Song Yi, paano ka nandito? Narinig ko na ang pamilyang Zhou. Mayroong isang charity dinner ngayon. Dumaan ako upang makatulong kahit kaunti. Mayroon akong ilang mga item para sa auction. Pasensya na. Ang mga dumating ngayon ay mga kilalang kolektor mula sa iba't ibang larangan. Mukhang dito, hindi masyadong angkop. Ang tunay na layunin ng paggawa ng charity ay talagang para sa pagtulong sa mga nangangailangan. Itinakda ni Ginang Zhou ang napakataas na pamantayan.
Talaga bang para sa charity? O para lang makuha ang atensyon? Oo nga. Ang listahan na dinala ni Ginang Song ay may mataas na halaga. Maaaring may malasakit siya. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko na kailangan pa ng pamantayan sa paggawa ng charity. Si Song Yin. Si Song Yi. Ang mga upuan ngayon ay na-reserve na. Ang mga nakaupo sa loob ay mga mahalagang bisita. Ang mga importanteng bisita na sinabi ni Ginang. Joe, kami ba mga matatandang ito? Si Uncle Lu. Ang bisitang dinala ko. Mahihirapan din ba si Ginang? Joe. Siyempre hindi. Pakiusap, pumasok. Mangyaring. Mga ginoo at ginang. Charity auction. Ngayon ay magsisimula. Ang unang item na ito ay isang item na ibinigay ni Ginang Joe na may kulay na asul. Ang panimulang presyo ay 60,000. Salamat sa inyong lahat sa suporta. Pasensya na. May tanong ako. Si Ginoong Joe noong nakaraang taon, sa Sotheby's auction, nagbenta ng buong set ng tea set. Bakit ngayon sa charity auction? Isang tasa na lang ang natira. Isang tasa na lang ang natira. HMPH. Kunin ang set. Ang pangalawang item na ito ay isang nalalabing scroll ng landscape mula sa Ming Dynasty na donated ni Ginoong Joe. Ang starting price ay 500,000. Parang naaalala ko. Ang painting na ito ay may kabuuang 12 scroll. Bakit ngayon lang si Ginoong Joe ay nag-donate lamang ng scroll na ito? Ginang Song. Ito ay charity auction. Hindi ito basta-basta kinukuha. Pasensya na. Si Ginoong Joe mismo ang nagsabi na magdodonate siya ng lahat ng koleksyon ngayon. Kung ayaw niyang iwanan, huwag na lang pilitin. Si Ginoong Joe ay ayaw magtago. Huwag na sanang magmalaki. Hindi ba't ito ay paghahanap ng papuri, para lang sa palabas? Ang pangatlong item na ito ay ang Yuntai Collection ni Wang Zun mula sa Northern Song. Oy, ang Yuntai Collection na ito. Sapat na. Akala mo anong lugar ito? Seguridad, dalhin ang baliw na ito. Huwag kang magmadali, Joe Lau. Sinasabi mong dapat alagaan ang mga nakababata at estudyante. Dumating din sila ngayon. Joe Wenshan, ikaw ay isang sinungaling. Sa bawat donasyon, pinipilit kaming magpakuha ng litrato para sa palabas. Pagkatapos ng kuha, aalis na. Niloko mo kami na kopyahin ng mga sikat na painting. Pero kinuha ang aming mga painting pagkatapos. Pero siya ay gumamit ng peke para magmukhang totoo. Ipinagbibili sa mataas na presyo. Nakakabaliw. Walang ebidensya. Nasaan ang ebidensya? Sa mga halimbawa ng kopya na ibinigay ni Joe Wenshan sa Art Academy, 70% ay tunay na mga likha. Hindi ka panipaniwala na nagawa mo ito. Ang akala mong pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Ang grupong ito ng mga tunay na painting na hindi pa nawasak ay matibay na ebidensya. Joe Wenshan, ibalik ang pera. Ibalik ang pera, ibalik ang pera, ibalik ang pera. Ibalik ang pera, ibalik ang pera, ibalik ang pera. Lumayas ka, lumayas ka. Joe Wenshan. Nandito ang mga saksi at ebidensya. At ang ginawa mo ay higit pa sa mga ito. Hua Yujing, paano mo? Pasensya na. Hindi ko naitamba si Joe Wenshan. CEO na matalino, may matibay na integridad. Nakalimutan mo bang tayo ay magkaalyado? Bakit ang tanga-tanga mo? Iniisip mong kaya mong itago ito at pasanin ng lahat? Isipin mong mabuti. Ano talaga ang nangyari sa iyong ama noon? Noon, siya talaga ang dinala ko sa ospital. Gusto ko lang sanang maranasan niya ang lasa ng pagtanggap sa bunga ng sariling gawain. Pero hindi ko inasahan na hindi niya kakayanin ang pagdurusa. Namatay siya roon. Noong buhay pa ang iyong ama na si Wosong. Palagi ba silang may kasunduan ni Joe Wenshan? Ang ibig mong sabihin ay, nang siya ay pumanaw, sino ang pinakamalaking nakinabang? Sa pagkakataong ito, ako ang nagulo. Pumunta ka sa aking sekretarya. Tutulungan kanyang mag-imbestiga. Huwag mag-alala. Mayroon kang magandang kaalyado.
Sinuri ko ang mga transaksyon mo at ni Wosong. Natuklasan kong pagkatapos niyang pumanaw. May isang halagang halos 300 milyon na biglang nawala. Zhou Laotai, ikaw ay isang maingat na tao. Ang halagang ito, tiyak na walang problema na matutuklasan. Ngunit dahil sa iyong pag-iingat, kaya, ilalagay mo ang pinakamahalagang bagay sa loob ng safe. Tulad ng mga sining at anti-gang bagay. At pati na rin ang ebidensya ng krimen. Pupunta upang kunin ang set. Ano? Ikaw na traitor. Anong kabutihan ang ibinigay niya sa iyo? Ginoong Zhou, ako rin ay naging estudyante mo. Nagtrabaho ako para sa iyo ng mahigit 20 taon. Pero itinuring mo lang akong kasangkapan. Kahit ang mga kasama ko, isa-isa ay ginamit mong scapegoat. Kaya't magpusta tayo. Ano ba talaga ang katotohanan noon? Ano nga ba? Ginoong Zhou, gusto mo akong. Ayaw mo ring ang mga bagay na ginawa natin. Ay kumalat. Ano ang ginagawa mo? Alam mo rin. Ang mga patay ang pinakamagaling sa pagtatago ng lihim. Mamamatay tao, umalis ka, umalis ka. Kayo ay inakusahan ng maraming krimen. Ngayon ay ipatutupad ang detention ayon sa batas. Song Yi, ikaw na cute. Ninakaw mo ang asawa ko. Sinira mo ang lahat sa akin. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Nasa gumi ako. Nakita ko ang iyong mga gawa noong ikaw ay 18 taong gulang. Kung hindi ka nagmamadali sa mga daan, magiging magandang pagkakataon. Ang taong sisira sa iyo, ay hindi ako. Mukhang ang aking kaalyado ay talagang mapagkakatiwalaan. Lahat ay tapos na. Ginoong Hua, ang pakikipagtulungan na ito ay napakasaya. Ang artist na ito sa nakaraang 2 taon ay lumitaw na parang isang meteor. Ang kanyang mga likha ay parang isang paru-paro na lumabas mula sa kanyang kakon sa gitna ng tagulan. Sa pambihirang tapang, nahuli ang isang lakas ng buhay na handang umiral sa kaguluhan. Ang panloob na lakas ng buhay. Ang mga brushstroke ay natural at hindi nakatali sa isang estilo. Sapat na baliw. Kukunin ko ang painting na ito. Pakiusap, magbigay ng presyo. Ang painting na ito ay na-reserve na. Magbibigay ako ng doble. Ito ay maaaring hindi alinsunod sa mga patakaran. Triple. Ang painting na ito ang magiging pangunahing exhibit sa aking exhibit. Pangunahing exhibit. Magdadagdag ako ng 100,000 euro. Ginoong Song, magandang araw. Talagang mayaman si Ginoong Hua. Ngunit ang painting na ito ay talagang nais kong makuha. Dahil gusto ito ni Ginoong Song. Ibibigay ko na lang sa iyo. Binabati ko si Ginoong Hua sa kanyang likha. Nagtala ng bagong record sa presyo ng isang likha. Hindi ko akalain na si Ginang Song ay may mga pagkakataong naloko rin. Pero may magandang mungkahi ako. Bakit hindi pa hintulutan ni Jihua ang aming galeriya na maging eksplosibong ahente mo? Nangako ako, na sa bawat likha sa hinaharap ay lalampas sa kasalukuyang halaga. Ang lumang kasunduan. Ikaw 7, ako 3. Mga negosyante, hindi gumagalaw kapag walang kapakinabangan. Magaling ka pa rin makipagkalakalan. Ano sa tingin mo, isasaalang-alang mo ba ang pakikipagtulungan? Kumpara dito, mas gusto kong magbago ng paraan ng pakikipagtulungan. Anong paraan? Gawing eksplosibong ahente. At gawing panghabang buhay na kontrata. Depende na yon sa sinseridad ni Jihua. Alam ni Jihua na darating ka. Agad siyang dumating mula sa Los Angeles. Mula sa komersyal na summit. Hindi pa nga nag-aayos ng oras. Tungkol sa mungkahing ito. Sa ngayon, hindi ko pa ito isasaalang-alang. Alam mo rin, ang mga babaeng nakaranas ng kasal, ay hindi magkakaroon ng magandang pag-asa sa singsing na ito.
Ang mas gusto ko ngayon ay isang win-win na pakikipagtulungan. Walang problema. Marami akong oras. Kaya simula ngayon, masaya ang pakikipagtulungan. Masaya ang pakikipagtulungan.